Chen Jian, nagpakamatay ka lang dahil magpapakasal ako. Alam ko na hindi ko dapat mamuhi kay Shuya. Pero, hindi kita kayang iwan. Hindi ba sinabi ko na sa'yo? Maari kong ibigay ang sarili ko sa'yo, pero ang puso ko para kay Shuyang. Hero Nenggangako, S.I. Lin Wanqing. Ano man ang meron si Shuyang. Ikaw, Chen Tian. Magkakaroon ka rin. Tika. Pinagluto kita ng seafood na arroz caldo. Tikman mo na. Ginoong Shuyang, matagumpay kang naging kalahok sa Digital Eternal Life Project ng utak ng tao. Gayunpaman, dahil sa eksperimento, mananatili kang tulog magpakailanman. Bago ito mangyari, nais ng aming institusyon na tapusin mo ang iyong kasal at mag-iwan ng mga anak. Asikasuhin namin ang lahat ng naangko. Sa huli, muling nagpapasalamat kami sa iyong kontribusyon sa bansa at siyensya. Pero nangangako ako, Lin Wanqing, kung anong mayroon si Shuyang, ikaw, Chen Qian. Magkakaroon ka rin. Keypad para tumawag. Hello? Mu Shue? Sigurado ka sa desisyon mo? Si Qin Mutsu, ang anay ng pamilya Qin, pumapayag magpakasal kay Yar Shuyang at Mu Shue. Alam mo ba kung anong ibig sabihin nito? alam ko, maging asawa mo, kahit ilang oras, ilang minuto o ilang segundo lang, handang-handa ako. Ayang, tapos na ba ang ensayo? Mu Shue. Todabiye, handakabiye talaga? Pakasal sa akin. Pero, handa. Ayang. Sino ang gusto mong mapangasawa mo? Ayang. Ikaw. Sino ang gustong magpakasal sa'yo? Wala naman. Mali ang narinig mo. Grabe, kinabahan ako. Akala ko ayaw mo na sa akin. Paano naman mangyayari yun? Tasan siya ka na, Ayang. Pinaghintay kita ng matagal. Sobrang dami lang talagang ginagawa sa opisina. Pinagluto kita ng seafood lugaw. Tikman mo. Pati palalugaw na iniinom ko, ay tira-tira lang niya. Ayakeo. Bake it? Allergic AKO sa seafood. Nakakailang tingnan. Pasensya na. Nakalimutan ko. Walang problema. Malapit na ang rehearsal. Tara na. Sige. Narito na ang bagong kasal. Tara na. Tingnan mo. Ako mismo ang nagdisenyo para sa'yo. Sumisimbolo ito ng pagmamahal ko sa'yo, tapat at walang pagbabago. Gusto MOBA? Ako talaga ang nagdisenyo nito. Humph. Tama na dalawang kopya.
Oy, Sige, naiintindihan ko na. Ayang. May biglang nangyari sa kumpanya. Kailangan kong pumunta agad, kaya ipahinto muna natin ang rehearsal. Hindi ba tapusin ang rehearsal bago ka umalis? Wala nang oras. Kailangan ng pirmahan ang kontrata agad. Ayang. 10 minuto. Babalik pagkatapos ng 10 minuto. Okay, BA? Sampung minuto. Babalik ako pagkatapos ng 10 minuto, okay ba? Shuyang. Nakahanda na ang wedding dress ko. Bukas, hihintayin kita sa hotel para sanduin mo ako. Pitong taon ng pagmamahalan. Sa huli, mali pa rin pala ang pinili. Ginawa ni Wan King ang di ko masabi sa iyo ang tungkol sa amin. Kinagabihan, niyaya akong pumunta sa Bridal Villa. Hulaan mo kung ano ang ginawa namin. Hello, Ahyang? Nazen ka? Nasa meeting ako sa kumpanya. Bake it? Ayang, may emergency AKO na yan. Hindi kita makakausap. Mamaya sa bahay na lang tayo mag-usap, okay ba? Kung malamon man inay, Shuyang, ano naman? Tumahimik ka. Pinabalayan kita. Tandaan mo ang lugar mo. Si Shuyang lang ang nasa puso ko. Naiintindihan kayo, Boss Lin. Kung malaman kong ipinaalam mo ang tungkol sa atin kay Shuyang, paparusahan kita. Hindi ko gagawin yan. Ababayaan kung siya mismo ang umalis. Halika, bagong kasal, tingin sa kamera. Ayang, pagod ka na ba? Magpahinga muna tayo saglit.
Sige. Ginoong Lin. Ang daming pagkakataon. Anong ginagawa mo rito? Nandito ako para sa pictorial ng kasal. Ay Tom, boyfriend ni Lin ang narito, diba? AKOSI, Shun Tian, assistant in Island. Ikinagagalak kitang makilala. May gagawin pa kami. Walang oras para makipag-usap. Pag-usapan sa kumpanya ang trabaho. Shuyang, halika na. Ginoong Shuyang. Meron din akong girlfriend na katulad ni Lin. Mahal din AKO, in girlfriend KO. Sana ngayong araw kami magpicture para sa kasal. Pero bigla niyang sinabi sa akin. What is siya? Ano ba talaga ang gusto mong sabihin? Nalala kayo. Ling, hindi ba't hindi kayo plano magkaroon ng anak? Sayang naman. Hindi mo mararanasan kung ano ang pakiramdam ng maging ama. Walking. Teo. Mag-anak na tayo, ano sa tingin mo? Gusto kong magding. Ayoko ng anak. Maintindihan mo, Ko. DBA? Hindi pala siya ayaw magbuntis, kundi mula sa simula, ayaw lang niyang magdalang tao ng anak natin. Ayang, may ilan pa tayong kasuotan pangkasal na kailangang subukan. Tara na. Sandali. Pasensya, hindi makakarating ang fans ko. Pero sabi niya, may ilang damit pang kasal na gusto niya. Ipasubok kay Lin. Hindi mo naman siguro Alantana. DBA? Chintian, ano bang kalokohan ang sinasabi mo? Shuyang, alas na tayo. Ayang, narinig ko na ang panganay na anak ng pamilya Qin sa Beijing ay ikakasal din. Tumutuloy din sila sa parehong hotel kung saan tayo naka-check-in. Grabe, hindi ko akalaing may tao sa lungsod natin na may koneksyon sa pamilya Qin. Gusto ko talagang makita kung sino ang groom. Ako rin, excited na rin ako kapag nakita mo ang groom bukas. Ano kaya ang magiging reaksyon mo? Ayang, 6 na oras na lang. Ikakasal na tayo. Mula sa campus hanggang sa altar. 7 taon na tayong magkasama. Sasama na Kira. Ayan. Mahal Kira. Una. 7 taon na. Shuyang. Gusto Kira. Gusto kong makasama ka habang buhay. Pwede? Siempre puwede. Tanga ka talaga. Pakasalan MOBA AKO? Ako, si Lin Wanxing, ay nangangako sa langit. Na ako'y magiging kasama mo magpakailanman. Habang buhay kitang mamahalan ay kalang. Oo, pumapayag ako. Sa kwarto 303, hihintayin kita. Ayang, tungkol dun sa kasal, kailangan ko pa mag-ayos. Baka hindi na kita makasama ngayong gabi. Sige. Sige. Pupunta ako sa CSKY Hotel para mag-trinamikyo. Bukas, sanduan mo AKO, pwede? Tara na.
Hello. Shuyang, nakita mo na ang nangyari sa bahay, di ba? Grabe, hindi ko akalain na kaya mong magtiis. Ang fans mo nakipagrelasyon sa ibang lalaki, pero parang wala lang sa'yo. Anong gusto mong sabihin? Gusto ko lang ipaalam sa'yo, kahit pumayag si Wanchen na magpakasal sa'yo, sinabi niya na ang mga anak na dadalhin niya sa mundo ay amin lang dalawa. Ngayon alam mo na kung bakit ayaw mabuntis ni Wan King, iba? Oh, hindi. Mas eksakto ha, ayaw lang talaga niyang magkaanak sa'yo. Totobiyen? Kung talagang mahal ka niya, hindi mo kailangan paulit-ulit na patunayan sa akin kung gaano kanya kamahal. Binabati ng buong staff ng Haitian Grand Hotel si MS Kin na maligayang kasal. MS Kin, handa na ang make-up room. Naayos na namin ito. Shuyang, hindi ko akalain na magkikita tayo ulit sa ganitong paraan. 3 oras pa. Hinihintay kita para pakasalan mo ako. Sige. Ayang. Tingnan Montag. Maganda ba? Kahit ano suitin mo, maganda ka. Ang galing mong magsalita ah. Malapit ka na ba? 1 oras na lang, magsisimula na. Gusto ko na agad mo akong sunduin. Wanching, ang ganda mo talaga ngayon. Wanching. May kasama ka ba Dayan? Wala naman. Oy, Ayang, tinatawag na ako na makeup artist. Mamaya na tayo mag-usap. Maghihintay ako sa baba. Naka-video call, Taya. Hala, hindi ka talaga seryoso. Huwag kang mag-alala. Kahit ikasal ako kay Ahyang, hindi kita pababayaan. Ayoko ng bukas, gusto ko ngayon. Napanood mo na yung video, DBA? Yung wedding dress, sinukat ko na para sa'yo. Madali lang tanggalin mula sa likod. O tama pala, para sa kasal nyo ngayon, si Wan King tumulong sa akin buong gabi kagabi. Kaya baka medyo may ayabag siya sa kasal ngayon. Hindi ka abiyabala? Lin Wanching. Akala ko dati ikaw na ang lahat sa buhay ko. Ngayon, Makheng. Ako'y isang ganap na payaso. Kaya sa pagkakataong ito, ibibigay ko sa iyo ang kalayaan. Wanching. Kanina, ang tagal nyo sa Makyuprom. Aminin Montag, baka may ginagawa kayo. Ang assistant si Chen, bata at masigla. Wan King, ikakasal ka kay Shuyang ngayon. Hindi ka ba natatakot na mapagod? Manahimik ka.
Pabisay Miss Lin, ako si Queen Muksue. Hindi ko akalain na ikakasal tayo sa parehong araw. Maligayang bagong kasal. Maligayang bagong kasal. Narinig ko na ang kan ng pamilya ni Emeskin ay kilala. Malamang ang groom mo rin ay hindi basta-basta. Sana magkaroon kami ng pagkakataong makilala siya. Siempre. Pero sa tingin ko, ayaw mo yata siyang makilala. May kalahating oras pa bago magsimula ang kasal. Gusto mo bang subukan ang medyo kakaiba habang wala pa si Shuyang? Paano? Simula ngayon, halikan mo ako at huwag kang titigil hanggang dumating si Shuyang. Kaya Montag ba? Kiss. Kiss. Oh, Halikan na. oh. Sasabihin ko lang sa inyo, ngayon ang pinakamasayang araw ko at ni Ayang. Kung may mapansin si Ayang nakakaiba, hinding-hindi ko kayo palalampasin. Gets na. Ayang, sa wakas dumating ka na. Alam mo ba kung gaano ako kasaya ngayon? Sa wakas, ikakasal na ako. Mushwe. Papa Caslin MOBAAKO. Ano? Ano? Ginagawa kayo. At. Ayang. Nandito ka para pakasalan kayo? Ano na ba ang eksaktong nangyari? Binibining Lin, hindi ba't noon pa man ay gusto mo nang makilala ang asawa ko? Ipapakilala ko siya sa iyo ng formal. Si Sai Shuyang asawa kayo. Hindi maaari. Si Ayang, ako ang pakakasalan niya. Ahyang, niloloko ba niya ako? Tama ba? Saan ka pupunta? Hindi ka mapapakasal? Iwan mo, AKO? Miss Lin. Si Shuyang ay sumali sa isang confidential na eksperimento. Ang mga susunod na galaw niya ay hindi pwedeng iba. Ayang kasal? Ano ba talaga ang kasal? Ayang, magsalita ka naman. Ano ba talaga ang tungkol sa eksperimento? Bakit hindi mo sinabi sa akin? Ang mga ginawa mo dati. Sinabi mo ba sa akin? Ayang. Sigurado yun reversal para sa kasal at hindi ako nakapunta. Galit ka? Humihingi ako ng pesensya. Pesensya na, Ayang. Hindi na kailangan. Kanselado na ang kasal ngayong araw. Mushwe. Ang kasal natin. Pwedeng ilipat sa ibang araw. Kung ano ang gusto mo. Ayang. Oy, 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 anong ginagawa mo? Ayang, anong ginagawa mo? Ayang.
Ayang, hindi ko dapat pinabayaan ang trabaho o ang rehearsal. Hatawaran mo ako. Ayang. Tara na. Ayoko. Hindi pwede, Ayang. Huwag kang umalis. Ayang, huwag kang umalis, Ayang. Ayang. Wanching. Sabihin mo sa akin, bakit iniwan ako ni Shuyang? Bakit? Bakit siya sumama sa iba? Wanching. Baka nagalit si Shuyang. Dahil sa rehearsal, sinadya hanapin ang taong makakainis sa'yo. Walang problema, baka mamaya umuwi siya. Oo nga, ang liit ng puso ni Shuyang, pati kasal nyo handa na tapos alis bigla, parang laro lang sa kanya. Wala yan, Wangxin. Ilang taon na kayong magkasama ni Shuyang. Kailan siyang hindi umuwi ng gabi? Siguradong uwi yan mamaya. Tama ka. Si Shuyang, hindi na subukang umuwi ng bahay lagpas alas, kaya't magaway pa kayo. Kailangan ko nang umuwi ng bahay. Kailangan kong umuwi para maghintay kay Shuyang. Ay nako. Wanching, Walang problema. Ako bahala sa kanya. Mauna kayo. talagang si Shuyang ay isang walang kwenta. Assistant Chen, pakialam mo na si Wanching. Kailangan kong umuwi. Wanching, kumain ka muna ng kanin. Masama kung magutom ka. Hintayin ko pa rin si Ayang na bumalik. Daddy SI, Ayang. Hindi pa siya umuwi pagkatapos na alas 9. Pero ngayon lampas na alas 9, wala pa rin siya. Totoo bang ayaw na niya sa akin? Huwag kang mag-alala. Hindi na siya bata. Walang masamang mangyayari sa kanya. Ayang. Si Ayang ang bumalik. Alam ko na hindi niya ako iwan. Chuntian. Ew. Paano kaya? Umalis ka muna sandali. Baka magkamali si Ayang. Sige na. O sige. Ayang. Sino kayo? GNG Lin, utos ng nakataas. Dahil si Ginoong Shuyang ay sumali sa isang lihim na eksperimento na may pinakamataas na seguridad, kailangang burahin ang bakas ng kanyang presensya sa villa. Ano? Ayang. Talaga bang alas ka? Hindi mo kailangang magkunwari na nalulungkot ka. Alis man AKO o hindi. Kaya mo namang magpatuloy mag-isa. Hindi ganyan, Ayang. Pakinggan mo ang paliwanag ko. Tapos na ang sa atin. Kaya mo lang ngayon, hindi mo na kailangang magulat o ipaliwanag ang lahat sa akin. Mas mabuti para sa'yo. Hindi mo na kailangang mag-isip ng dahilan. Wala talagang nangyayari sa amin ni Chen Chen. Alam kong hindi mo siya gusto, kaya pinaalis ko na siya. Pakiusap. Wag mo akong iwan please? Ginoong Shuyang, ang damit bang ito ay sa inyo?
Hindi akin ito. Siguro. Para sa magiging may-ari ng bahay na ito. Bakit hindi mabuksan pintong ito? Ma'am. Pwede mo bang buksan ang pinto na to? O ako na lang ang gagawa? Shuyang, Ito ang kwarto na inayos natin na magkasama. Pwede ba, huwag mo silang papasukin. Talagabang. Wala ka man lang may iwang alaala para sa akin. Ikaw ang nais mag-iwan ng alaala. Baka may nakatago dito sa kwarto na hindi ko nakikita. Sige, Hindi kita papilan. bubuksan man o hindi. Nasa iyo ang desisyon. Pasensya na. Kanina nasa loob ako, naka-headphones, nagmi-meeting at nag-aayos ng papeles. Kaya di ko narinig, papasak PA kayo. Hindi na kailangan. Ayang. Si Chen Tian ang assistant. Nag-ayos siya ng mga dokumento. Nakalimutan kong sabihin. Huwag kang magkamali na akala. May sinabi ba akong tungkol sa kung anong nangyari sa inyo? O balak niyong may mangyari? Ako ba ang nakaistorbo sa magandang nangyayari? Ayang. Dapat ngayon ang araw ng kasal natin. Anong ibig sabihin na sinasabi? Shuyang, ano mo nagawang sabihin yon? Si Wan King, hintayin ka, hindi siya kumain mag... Hindi BA, sober yang, sinabi. Sinasabi ko lang ang totoo na nakita ko. Kung nagdulot ito ng pagkakaintindi sa inyo, humihingi ako ng paumanhin. Salamat sa hirap mo ngayong gabi. Mushwe. Umalis na tayo. Oy Shuyang, I can't. Hayaan mo siyang umalis. Shuyang. Kapag lumabas ka ng bahay kahit isang hakbang, huwag ka nang bumalik kailanman. Umiwi ka na muna. Alam ko na hindi mo ako iwan. Ayang. Ayang. Wan Xing. Wan Xing. Wan Xing. Ang ginawa ni Shuyang ngayon ay talagang sobra na. Pero,
Umalis siya, mabuti. Sa hinaharap, Pwede na tayong ano? Chintian sinasabi ko sayo. Kahit wala asay Shuyang. Kailangan mo pa ring alamin ang tamang lugar mo. Wanqing. Ako. Wala naman akong sinabi. Anong meron sa jacket na yan? At saka, bakit ka nakatago sa kwarto namin ni Eyang? Huwag isipin na hindi. Unwe ni Jia balak mo. Huwag mong galitin si Eyang. Siya ang limitasyon ko. Pagod na AKO. Umalis ka na. Miss Lin. Salamat sa pakikipagtulungan mo. Alis na kami. Ayang. Medyo mabigat ang mga sinabi ko kanina, huwag mo masyadong dibdibin. Sa mga nakaraang araw, napabayaan kita. Kasalanan ko, too. Nagdesisyon na ako. Bago ka bumalik, ni isang subo hindi ako kakain. Ayang. Bakit hindi mo ako sinasagot? Alam mo na sumasakit ang tiyan ko kapag hindi ako kumakain. Hindi ako nagbibiro sa'yo. Binura niya ako, nakakagulat. Binura niya ako, nakakagulat. Ayang. Galit na galit ka ba talaga sa akin? Ayang. Ayang. Sumasakit ang tiyan ko. Sumasakit ang tiyan ko. May oras ba kayo para ihatid ako sa ospital? Chun Tian. May oras ka ba na yan? Medyo masama ang pakiramdam ko. Pwede mo ba akong samahan sa ospital? May gagawin ako ngayong gabi. Wanqing, tiisin mo muna. Apusin ko ito. Pupunta ako sa'yo. Pero,
Kamusta? Masakit pa rin ba? Huwag ka munang gumalaw, may dala akong salabat para sa'yo. Halika. Kamusta? Mabuti na may nandito ka. Ilang beses ko nang sinabi, mahina ang tiyan mo, dapat kang kumain sa oras. Bakit hindi ka nakikinig? Mayroon ka dito. Hindi ako natatakot. Nasan kayo? GNG, Lin, buti bago ka nawala na malay, tumawag ka na emergency. Akute pagdurugo sa tiyan ang nangyari sa'yo. Kung nalit kami, mas grabe ang resulta. Salamat, Doctor. Walang anuman. Sobrang sakit na nito sa'yo. Bakit wala man lang nagdala sa'yo sa ospital? Magpahinga ka ng maayos. Wanching, kumusta ka? Kahapon, talaga namang may inasikaso akong importante. Naku, kasalanan kayo talaga. Ayos lang kayo. Sige. Bibili ako ng pagkain para sa'yo. Nagugutom ka na at ang haggard mo. Kailangan mong mapalakas. Hindi na kailangan. May gusto akong itanong sa'yo. Ano yon? Hey Naku. Hindi ko pa rin maintindihan ang isang bagay. Bakit? Si Ayang, ayos pa siya bago ang wedding rehearsal. Bakit biglang gusto niya umalis kahapon? Una. Ganun ba? Hindi ko rin masyadong alam. Baka. Nagagalit siya dahil sa rehearsal ng kasal. O baka naman may ibang dahilan. Si Ayang, hindi siya yung tipong malikot ang utak. Maliban na lang. Kung may nalaman siya bago magkasal na di niya matanggap. Ah. Ito. Talagang hindi ko alam. Ganun ka BA Wanching? Bibili ako ng pagkain para sa'yo. Sinabi mo ba sa kanya ang tungkol sa atin? Hindi naman. Paanong mangyayari yun? Ibigay sa akin ang telepono. Kung malaman kong sinabi mo sa kanya, hindi kita patatawarin. Oy. Wanching. Hindi naman kailangan yan, di ba? Ibigay mo sa akin. Wonking. Wala naman yata. Sabi ko na nga ba, masyado kang nag-aalala. Natural lang naman magbago ang tao, DBA? Hindi natin masabi, baka si Shuya may dahilan kung bakit siya nagbago. Paano mo ako mapaghihinat? Ano bang alam mo? Sigurado ako may hindi lang tayo naintindihan. Si Ayang, mahal pa rin niya ako. Hindi pwede. Kailangan ko siyang kausapin ng harapan para klaruhin ang lahat. Wangqing ikaw, hindi ka pa gumagaling sa sakit mo.
Ayong. Pagkatapos nating makagraduate, bibili tayo ng malaking bahay tapos magpapakasal tayo ng bonggang-bongga. Magkasama tayo habang buhay. Habang buhay magkasama. Ayong. Magkasama tayo magpakailanman. Paano ka magmaneho? Baba ka ng sasakyan. Tingnan mo, binangga mo yung kotse ko. May mata ka ba? Kinakausap kita, paano ka magmaneho? Ano ba tu? Pasensya na talaga, kuya. Hindi ko sinasadya. Sabihin niyo lang kung magkano, babayaran ko kayo. Pasensya na. Sino ba ang may gusto ng pera mo na walang kwenta? Sino ang iniinsulto mo? Sinasabi ko sa'yo, kailangan mong magpaliwanag ngayon. Hindi matatapos hanggat walang sagot. Huwag mong akalaing tahimik, okay ka na. Ano? Sabihin mo na. Anong problema? Marunong ka bang magbisikleta? Pula ka? Hindi Keo, Hoy, tinatanong naririnig mo ba ako? kinakausap kita. Eh. Os kalang BA? Pasensya na kuya. Pasong. Alam mo, siya pabaya. Huwag mo na pansinin. Pasensya. Ano ang gagawin? Sabihin kung magkano, babayaran ko. Huwag kang magalit, huwag kang magalit. Pasensya na talaga. Ingat ka kuya. Salamat kuya. Kamusta? Natatakot ka BA? Tara, huwag ka nang magalit. Libre kita ng masarap na pagkain. Halika na. Bakit ka tumatayo lang dyan? Sinasabi ko sa'yo hindi ko kailangan ang pera mo. Ngayon, kailangan ko talagang turuan kayo. Kayo na mga akalay mataas sa iba. Shuyang, bakit ka umalis pagkatapos mabangga? Ang anak ng Kin Group ay magpapakasal. Sino, yung lalaki, Shuyang, hindi ka upeasi yan naririnig. Sabi nila, kababata raw ni Kim dalaga noong bata pa siya. Hay naku, kailan kaya ako magkakaroon ng ganitong swerte? Ay nako, hindi natin abot yan. Hoy, huwag umalis. Jinagawa mo? Hindi pa tapos yung aksidente ng kotse. Oy, ça en capupinta? Huwag kang umalis. Narinig nyo na ba? Yung bagong groom ngayon, si Shuyang, sabi daw pumirma siya ng kasunduan para sa kung anong eksperimento, bago niya pakasalan si Miss Kin. Kababatang magkaibigan sila, pero mukhang hindi talaga gusto ni Shuyang si Miss Kin. Siya may sarili raw siyang gusto. Hinablot daw ni Miss Kin si Shuyang mula sa kasal ng gusto niya. Ha? Ganun pala ang kwento. Sa tingin mo ba kaya pinakasalan ni Shuyang si MS Kin para protektahan ang kasalukuyan niyang girlfriend? Pwedeng mangyari. Normal lang naman. Ang mga anak ng malalaking pamilya, madalas dominante, wala na bago sa pang-aagaw ng asawa ng iba. Tama ka. Pero, pwede bang sabihin? Iniwan ako ni Eyang para protektahan ako. Kung hindi, bakit siya biglang nagbago ng ugali? Sigurado ako ganon nga. Mutsue, sigurado ka na ba sa desisyon mo? Handa ka ba talagang magpakasal sa Kin? Sunshine. Kahit isang araw lang tayo maging mag-asawa, handa akong magpakasal sa'yo. Nangra. Ito na ang pinakamasayang sandali ng buhay ko. Mwekshu. Salamat sa'yo. Narito ang 4 milyong pondo mula sa Research Institute para sa'yo. Baka daw hindi mo tanggapin, kaya pinapadaan nila sa akin. Huwag kang mag-alala, ituturing ko ang mga magulang mo na parang sariling magulang ko. Salamat sa iyo. Ayos ka talaga, Shuyang. Akala ko bakit bigla kang tumakas sa kasal, para pala sa pera. HMP. Humain toka. Saan departamento ka? Dumaan lang ako. Dumaan, Mukhang kahina-hinala ka. Sumama ka sa amin. Tika, hindi.
Mushwe. Simula nang magdesisyon akong sumali sa Death Experiment Project. Ang 4 milyon na pampamilya ay wala na ring halaga para sa akin. Ngayon asawa na kita, kaya ikaw na ang bahala magbigay niyan sa mas nangangailangan. Yung kasal, pati na rin yung tungkol sa proyekto ng kamatayan. Hindi ko pa nasabi sa mga magulang ko. Sila. Sa hinaharap, ikaw na ang bahala sa kanila. Shuyang, ito ang kasunduan mula sa Research Center para sa proyekto ng kamatayan. Ingitin mo ito. Sige. Mag-ayos ka muna, pupunta ako sa venue ng kasal. Ikaw, nagbabalak kang agawin si Ayang ko. Panaginip lang yan. Ang taong pinakamahal ni Ayang ay ako pa rin. Pero ginamit mo ako para takutin si Ayang. Nakakahiya ka. Huwag mong tingnan ako ng ganyang paraan. Sinasabi ko sa'yo, hindi ako natatakot. Kaya ko nang isipin. Si Ayang, hinihila ang belo ng bride. At ang makikita niya ay ako. Ang laki ng sorpresa. Ang daming emosyon. Mga mahal na bisita, mga minamahal kong kaibigan. Maraming salamat sa paglalaan ng oras upang dumalo sa aming kasal ni Mutsue. Magkakilala kami mula pagkabata at ngayon, napangasawa ko siya. Ito ay karangalan ko. Hindi ko na kailangan magsalita pa ng madami. Lahat ay nasa alak na. Tagay. At ngayon, palakpakan natin ang napakagandang bagong kasal, si MS Kin Mutsue. Ayang, hindi ko hahayaan sinuman na agawin ka sa akin. Ngayon, palakpakan natin ang guwapong groom para dalhin ang bride sa gitna ng entablado. Ayang, pasensya na. Misunderstanding kayo ay noon. Akala kayo galit ka asa akin kaya umalis ka. Hindi ko inakala na ang bigat ng pasan mo. Pero ayos lang, Ayang, gayong beses. Walang makakapigil sa ating pagsasama. Narito na ang pinakakapanapanabik na sandali ng kasal na ito. Inaanyayahan ang groom na alisin ang puting belo ng bride. Alam MOBA Ayang, ang sandaling ito, paulit-ulit ko na itong pinangarap. Sa wakas, dumating na ang araw na ito. Sobrang excited akong makita ang reaksyon mo kapag nalaman mong ako ang bride. Handa ka na, BA? Bake it ikaw? Bake it ikaw? Hindi siya si Miskin. Sino siya? Paano siya nakapasok dito? Paano siya nakapasok? Ayang! Masaya ka, BA? Alam ko na ang tungkol sa iyo at kay Kinmutsu. Ginamit niya ako para pilitin ka na pakasalan siya, di ba? Ano? Wag kang matakot, Ayang. Kontrolado kayo na SI Chinmushiwa. Walang sinuman ang makakagambala sa atin. Lin Wanshen, nasisiraan ka na ba ng ulo? Alam mo ang resulta ng ginagawa mo? Hindi ako natatakot, Ayang. Basta makasama kita, basta mapangasawa kita, wala akong kinakatakutan. Ayang. Nasa harap mo ako ngayon, papakasalan mo pa rin ba ako?
Huwag kang mag-ilusyon, Lin Wanqing. Chin Wushua, hindi ba ikaw? Chun Tian. Anong ginagawa mo dito? Mushue. Os kalang ba? Ayos lang ako, Shuyang. Tsaka, nahuli ko pa ang isang daga na patagong pumasok. Pwede bang sabihin na kayo ni Chen Chen ay laging magkasama? Sabi mo mahal mo si Shuyang, tapos nagkukunwaring asawa ko. Pero di mo rin iniwan ang iyong kalandyan, nagtatampisaw kayo. Hindi totoo ang sinasabi mo. Ayeng. Hindi ito tulad ng inisip mo. Nagkamali ka lang. Wala akong kahit anong relasyon sa kanya. Mula't simula, ikaw lang talaga ang mahal ko. Sa tingin mo, maniniwala pa ba ako? Wanting. Tumahimik ka na. Sino nagsabi sa'yo na pumunta? Sino nagutos sa'yo na makialam? Lahat ito dahil sa'yo. Kaya nagkamali si Aing na pagkaintindi sa atin. Aing, si Chen Chen at ako, totoo lang trabaho ang aming relasyon. Sumusumpa ako, pangako ko, mas lagi kitang sasamahan, okay? Tigilan mo na, umuwi ka na kasama kayo. Trabaho. Lin Wanqing. Iniisip mo bang tanga ang lahat ng tao? Halikan mo. Aing, tama ba na dahil sa araw ng pag-ensayo para sa kasal? Nazar Kita. Mali ako. Hindi ko dapat pinabayaan ka. Sa susunod, mas papahalagahan ko ang nararamdaman mo, okay ba yun? Ayang. Si Shuyang ay asawa ko ng ngayon, Pakirespito. Tungkol naman sa relasyon niyo nitong kasama mo, mas mabuti sigurong siya na ang magsabi. Hindi na kailangan, Ayang. Sigurado akong naniniwala ka sa akin, di ba? Kailangan ko itong sabihin. Wanting, niloloko kayo ng lalaking yan. Para sa pera lang ang habol niya, kaya niya gustong pakasalan ang panganay ng pamilya Qin. Isa lang siyang alaga ng mga babae, isang hampas lupang manloloko. Isa siyang alaga ng mga babae, isang hampas lupang manloloko. Grave, ganito policia, may ganitong tao pala. Diyos ko, Ang bigat ng balita na to. Sobrang sama, hindi ako makapaniwala. Buhay kaming makasama ni Ayang ng 7 taon. Imposibleng iwan niya ako para lang sa pera. Wanting, noong una, hindi ako naniniwala. Pero nakita ko ito mismo. Hindi ka naniniwala, ha? Halga. Ikaw mismo ang tumingin. Takot sila na baka di mo tanggapin, kaya pinadala sa akin. Halika. Halika, kaibigan. Tingnan nyo. Ito ang ebidensya. Ebidensya ng humihingi ng pera. Ganito pala siya, grabe, lalaking basura. Peke ganito? Wanting. Naloko ka lang palanaya. Ang iba, mukhang mabait at simple sa panlabas. Pero sa totoo. Sa likod hindi mo alam. Gano sila kadumi. Ayang. Ikaw pala ang ganitong klaseng tao. Para sa pera. Iniwan mo AKO. Akala kayo pa naman mahal mo AKO. Akala ko binaliwala ang naramdaman mo. Sa huli, ako ang nagkamali. Yung tipo niya, napakakit. Mas mababa pa sa aso. Sa dami ng taon, Wanting, kahit mag-alaga ka ng aso, alam mong loyal ito sa amo, iba? Pero siya? Isa siyang pato na handang ipagbili ang lahat para sa sustento. Walang kaya kaning kahiyan. Wala kang alam. Yang pera na ayan. Ang pera ng paninirahan na binigay ng instituto kay Shuyang. Wala kayong alam sa buong sitwasyon at nangangahas na laitin si Shuyang. Care patapot BAKO? Ayang. Bibigyan kita ng pagkakataon para magpaliwanag, sabihin mo ano ba talaga ang nangyari? Sitch, magsalita ka. Ang mga bagay ko. Anong kinalaman nyo? Hindi niya talaga kayang mapaliwanag. Shuyang, maliit na kaakit-akit na naglalaro ng damdamin. 4 na milyon.
Ang taas ng presyo mo, 4,000,000 Ang taas talaga ng presyo mo. Shuyang. Bilag AKO. Ang pangakong ginawa mo nung nakaraang taon, puro kasinungalingan. Mas may damdamin pa sa akin si Chen Tian, ang assistant mo. Ganon, BA? Kahit papano, sa harap ng maraming tao, pinoprotektahan niya ako. Ikaw? Para sa pera, magpapakasal ka sa ibang babae? Hindi. Iwan mo ang pamilya. Nasaan ang prinsipyo mo bilang lalaki? Ikaw pa ba ang dating ayang nakilala ko? Bahala ka na sa sinasabi mo. Kung gusto si Chen Chan, bakit hindi siya pakasalan? Bakit makipagkalit sa akin? Tama ka, Wanqing. Hindi ka bagay sa lalaking to. Ako lang ang tunay na nagmamahal sa'yo. Wanqing, pakasalan mo AKO. Pangako, aingiting kita habang biyahe. Ayang. Kung mag-alinlangan ka pa, magpapakasal na ako sa iba. Shuyang, ang galing mo talaga magbigay ng assist sa akin. Basta ikaw. Humingi ka ng tawad sa akin at kay Chen Tian. At mangako ka na hinding-hindi ka na makikialam sa babaeng yan. Bibigyan kita ng isa pang pagkakataon. Gusto mo akong mag-sorry sa kanya? Hindi pwedeng mangyari yan. Ikaw na bahala kung kanino ka gustong magpakasal, wala akong pakialam. Sige. Shuyang. Taxisisahin mo2. Chen Tian. Tinatanggap ko ang proposal mo. Sige. Shuyang. Ang babaeng sinabi mong poprotektahan mo habang buhay, magpapakasal na sa iba. Wala ka bang kaya konting sakit sa puso? Tama na, BA2? Kung tapos ka na, alis na. Magpapakasal pa kami ni Mutsue. Shuyang. Ang kapal na mukha mo. Sabi mo hindi mo AKO iwan habang buhay. Sabi mo magkasama tayo habang buhay. Mataas na panganib na eksperimento, zero ang sansang mabuhay. Ano? Ang to? Hindi ito para sa'yo. Digital na walang hangganan. Kasunduan. Handa na si Shuyang na yalay ang buhay para sa bayan. Magpakasal na tayo. Kailangan na marriage certificate para sumali sa eksperimento. Gusto ng mga nakatataas na ang mga sumasali sa eksperimento magkaroon ng mga magiging anak. Hindi. Imposible. At yung prong Nikita Enyo hindi yon pangsistento o dot. Ibinigay yon ng nakatataas bilang tulong sa mga sumasaling bayani para maging panatag ang isip nila. Tulong pangkabuhayan. Talagang maling akala ko tungkol kay Shuyang. Huwag mong paniwalaan yung mga pinagsasabi niya, Wanqing. Anong experiment essay, human number? Hindi ko narinig yan. Sigurado akong invento to. Shuyang, wag mo isipin na konting kalokohan lang ay malilinis mo ang pangalan mo. Huwag kang mangrap. Isa kang taong kahit ano gagawin para sa pera. Basura ka, traitor. Pamana. Hindi na kinuha ni Shuyang ang relocation money, ipinadonate pa niya sa akin. Isang tao na tulad niya, nagawa niyong siraan. Lam nayo BA. Nasran ang isang biyani. Mag-leak ng confidential na impormasyon, anong mangyari? Dalhin mo. Grab naman tong tao, hindi niya banezi. Ang laki ng posisyon ng dalaga, impossible namang magsinungaling. ONG. Shuyang. Bakit hindi mo agad sinabi sa akin? Ako ba, hindi na ba ako ang pinakamalapit sa'yo? Shuyang. Pasensya na. Mali ang inisip ko tungkol sa'yo. Ako ang may kasalanan. Dahil sa 7 taon nating pinagsamahan, nakikiusap ako, katawarin mo ako. Lin Wanqing.
Hindi mo naisip na huli na para pag-usapan ito ngayon? Pero naloko rin ako and I chintian. Isa rin akong biktima. Sobrang mahal kita. Bakit hindi mo ako magang sinabihan? Kung alam ko ang lahat ng ito, paano kita maatim na masaktan? Bakit ka sumali sa ganitong delikadong eksperimento nang hindi ko alam? Kaliwat kanan, wala ka bang pagkakamali? Lin Wanqing. Tapos na tayo. Wala na akong kinalaman sa'yo. Ang mga bagay kong personal. Bakit ko kailangang ipaliwanag sa'yo? Hindi tama, Ayang. Sinabi mo na makakasama kita habang buhay. Sinabi mo na mahal mo ako. Huwag kang magalit. Huwag kang sumali sa delikadong eksperimento na yan. Uwi na tayo, pwede? Hindi na makakauwi. Lin Wanqing. Matagal na tayong hindi makakabalik. Sajish, umalis ka na. Ikikazel pa kami and I mushwe. Hindi pwede. Ayang, kahit gusto mo magpakasal, sa akin ka dapat magpakasal. Hindi ko papayagan na pakasalan mo ang ibang babae. Huwag mo nang guluhin si Shuyang, hindi ka bagay sa kanya. Ayang. Sabi mo magkasama tayo habang buhay, nakalimutan mo na ba yon? 7 taon na tayo. Kailangan ba na kahit konting dangal ay wala nang matira? Una. Pirotan. Pirotan na. 28 tag-init at taglamig. Mahigit 2,000 araw at gabi. Sabay nating nasilayan ang napakaraming pagsikat ng araw. Bakit hindi pwedeng magkaroon na bukas? Bakit hindi tayo pwedeng magkasama sa hinaharap? Ayang. Hindi kayo kayang iwan ka. Magkasama tayo, lagi tayong magkasama, pwede ba? Magkakaroon pa tayo ng maraming kita ng mga anak. Pero ayokong magka-future kasama ka. Dalhin niyo na siya. Huwag, Shuyang. Bakit mo ako pinagtaksilan? Hindi ko matanggap, bakit hindi ako ang nasa huli? Shuyang. Ang ganda naman nito. Ay Karen B. Una, Ang sarap nito. talaga? Sajish, pagkatapos kumain bibili ako. Sige. Ano na? Abala ka sa pagkain, bukas na ang sintas mo. Paano kung madapa ka mamaya? Wala namang problema, alagaan mo naman ako sa hinaharap, di ba? Tara na. Pasensya na, pasensya na. Bakit ikaw? Anong ginagawa mo dito? Kinuha mo ang pinakamahalaga sa akin. Pumunta ka ba rito para kutiyain ako? Hindi pa naman ako ganon Kabert. Gusto ko lang sabihin sa'yo. Umalis na si Ayang. Ginoong Shu, handa na ang sasakyan. Pwede na tayong pumunta sa lab ng eksperimento anytime. Mushwe. Alis na ikaw. Salamat sa'yo sa pagbuo ng kasal na ito para sa akin. Pwede ba next time ka na lang umalis? Wala pa tayong anak. Isinantabi ko na ang sarili kong buhay, pero hindi ko kayang sirain ang buhay mo. Pwede kitang hintayin hanggat bumalik ka. Mushwe. Ay kang lokahin ka. Ang mahal kayo. Palaging nasa edad na 22.
Si Lin Wanqing noong kolehiyo. Tuwing ipipikit ko ang mata ko, nakikita ko siyang nakangiti sa alaala. Parang sinag ng maliwanag na buwan. Wala tayong tunay na relasyon bilang mag-asawa. Sabi Naya mahal Naya. Ay ang 22 taong gulang na si Lin Wanqing. Yung dalaga sa alaala na kumakaway at ngumingiti sa kanya. Walang makakatalo sa tao sa mga alaala. Kate ikaw hindi. Nakikiusap ako. Pahintulutan mo akong makita si Ayang sa huling pagkakataon. Wala na si Ayang. Hindi mo na siya makikita. Bago siya umalis. Sabi niya, ibigay ko to sa'yo. Ayang. Nagkamali ako. Bahala ka na sa sarili mo. Buhay ka pa, BA? Paano nagkaroon si Ayang na kaibigan tulad ni Chen Chen? Paano nagkaroon si Ayang ng kaibigan tulad ni Chen Chen? Malinaw kong binabalaan si Chen Tian. Paano siya naglakas loob makipag-ugnayan kay Ayang? Shuyang. Yung nangyari sa villa noong araw na yun, nakita mo lahat, iba? Hindi ko akalaing kaya mong tiisin yun. Ang fans mo nakipagrelasyon sa ibang lalaki. At wala kang reaksyon, ay. Gusto ko lang ipaalam sa'yo, kahit pumayag na si Wanqing na pakasalan ka. Para mabawi niya ang loob ko, sinabi niyang sa buong buhay niya, ang anak lang niya ay ang anak naming dalawa. Ngayon alam mo na kung bakit ayaw mabuntis ni Wanqing, iba? Hindi. Sa totoo lang, ayaw lang talaga niyang magkaanak sa'yo. Magkanak? Kailan ko ba sinabi na pumapayag ako magkaanak para sa kanya? Para sa kasal ninyo, si Wanqing ay sinamahan ako buong gabi. Kaya sa kasal, may konting itim sa ilalim ng mata ni Wanqing. Hindi mo naman siguro mamasamain. Alam pala ni Ayang nung una pa. Si Chen Tian palaging pinapilit asay Ayang. Baka patay ka na nga, ano? Kung ako ikaw, wala na kung mukhang maipakita para mabuhay pa. Kaya pala sumali ka sa kung ano-anong eksperimento ng pagpapakamatay. Hindi ka naman siguro takit, DBA Dawag? Kung namamatay hindi mo kayang gawin, baka maunahan mo pa ako sa pagtawa. Tama nga pala, tulungan kitang mag-isip. Sa oras ng kamatayan mo, mas maganda siguro may kasamang tugtugin. Yung kanta na yun, pag-ibig ay ilaw, hanggang sa lumiwanag ka. Tingnan natin kung hindi ka pa mamatay ngayon. Pero alam mo, Shuyang, kung mamatay ka, sakto lang. Pagkatapos mong mamatay, magiging akin na si Wanqing. Ang totoo niyan, yung babaeng yon. Walang alam, pero maraming pera, akala mo ang galing-galing. Kaya bang yabang talaga? Kung hindi lang dahil sa pera niya. Ayoko talagang pagsilbihan siya. Chen Tian. Ikaw pala ang dahilan kung bakit nawala sa akin si Ayang. Nagpanik ka na. Hindi mo na kaya. Huwag kang maalala, Shuyang. Pagkatapos mong mamatay, alagaan ko ng mabuti si Lin Wanqing para sa'yo. Pagkatapos ay ilalagay ko ang litreto mo sa kwarto nyo na maingat mong inayos para sa kasal. At arara, magsasaya kami ni Wanqing magdama. Si Ayang pala ang mag-isang nagdala ng lahat na ito. Mukhang si Chen Chen na Kit, laging inir si Ayang. 7 taon na ang relasyon natin. Kailangan bang sirain hanggang wala nang maiwang dignidad? Kaya pala ang tibay mo. Pero bakit pati ang pagpanaw mo, di mo sinabi sa akin?
Galit ka ba talaga sa akin? Shuyang. Gusto kita. Gusto kong makasama ka habang buhay. Pwede? Unaman. Giliw. Ayang. Handa ka bang pakasalan kayo? Ako, si Lin Wanqing, nangangako sa langit, lagi akong nasa tabi mo. Magmamahal lang ako ng isa, ikaw lang. Handa AKO. Anong sinabi mo? Sinabi KO handa AKO. Sa huli, hindi pa rin ako naging bagong asawa ni Ahyang. Ako ang nagpawala kay Ayang. Wanching. Naisen ka, bakit hindi ka pa umuwi? Miss na Miss Kita. Medyo hindi maganda ang pakiramdam ko. Umuwi ka na agad. Maghintay ka lang sa bahay, uwi na ako. Nandito ka na. Luto na ang pagkain. Kain na tayo. Wanching. Naising yung picture namin ni Ayang? Sino nagtanggal ng picture namin ni Ayang? Nairita ako tingnan. Kaya tinanggal ko lahat. Sino nagsabi sa'yo na tanggalin yon? Wanching, kailangan nating mag-move on. Dahil yung manlolokong lalaki na yun kasal na sa ibang babae. Simula ngayon, pwede na tayong maging tayo nang walang alala. Bukas, yung picture nating dalawa. Ang ilalagay ko doon. Di ba masama ang pakiramdam mo? Kunwari lang yan. Kung di ko sinabi yon, ano mo naman paulit-ulit na iiwan yung walang silbi para lang samahan ako. So, lahat pala nung nangyari dati ay kasinungalingan ni Chen Qian. Ngayon kayo na-realize, tama, yung decision mo. Si Shuyang nawalang kwenta, di siya karapat-dapat sa pagmamahal mo. Ako talaga ang pinakaminamahal mo. Ganon ba? Kailangan ko palang pasalamatan ka ng husto, ha? Salamat, Harasan? Simula na yan, Teo, iayos na lang natin ang buhay natin. Mas malakas pa sa lahat. Una. Gayon ay magandang araw para magsimula ulit. Bakit di tayo maginuman ng maayos? Magdawang Teo. Sige. Tara, Wanking, magtuos tayo para sa bagong buhay. Cheers! Ziga. Wanking, plano ko tayong mapakasal sa loob ng isang linggo. Pagkatapos ng kasal, pupunta tayo abroad para mag-honeymoon. Wala na si Shuyang, pwede na ang trip natin. KO. Hindi tama. May problema sa alak na to. Lin Wanqing, nazisran ka na ba? Hindi ba sinabi mo na gusto mo magkasama tayo habang buhay? Ang sinabi mong habang buhay.
Lin Wanqing. Nasisiraan ka na talaga. Nilason mo ako ng lason. Ayang. Sa buhay na ito, masyado akong nagkamali at nasaktan kita. Kung meron mang susunod na buhay, hinding-hindi kita sasaktan. Ang pangulo ng Lin Group, si Lin Wanqing, ngayong umaga alas 9. Ay natagpuang patay. Sa villa ng Lin Group, katabi niya ay ang bangkay ng isang lalaki na apelyido Chen. Ginong Shayang, may mahalaga kayong kailangang asikasuhin? Wala. Wala na. Mga lumang tao at lumang kwento. Wala na rin itong kinalaman sa akin sa hinaharap. Ayang. Ayang. Wanqing. Palam.